Taas po natin yung kamay. Ngayong umaga na ito, huwag kang papayag na wala kang share sa blessing ng Panginoon. Anak ka rin ni Lord, lahi ka rin ni Abraham. As you lift your hands to the Lord, huwag mong payagan na ang in-order mo kay Lord ay blessing, breakthrough, masayang buhay. Pero ang binigay sa iyo ni Satan ay pangit, kalungkutan, kahirapan. Sabihin mo kay Satan, hindi ito yung in-order ko kay Lord. So as you lift your hands, I want you to pray, Lord, I want to claim my blessings and inheritance. Just like Caleb, you can pray like this, Lord, give me that mountain. Huwag mong payagan at tanggapin lang yung hindi nangyayari na ganyan na talaga. Manampalataya ka sa ating Panginoon, mabuti ang Diyos. God is a God of breakthrough. God is a God of not just a new beginning, but a fresh start sa buhay po natin. Sa pagtaas mo na yung kamay, isama mo sa panalangin ng iyong pamilya na may kagalingan, may kaligtasan, may pagpapalang pinansyal sa inyo. Sa gitna po ng kawalang katiyakan at kasiguraduhan ng ating Diyos at ang kanyang ekonomiya sa langit ay stable. At ang Diyos po natin is our provider. Come on, continue to lift your voice to the Lord. Yung mga prayers na give up na po natin, balikan po natin yan. I-recover po natin at ipagpatiwala natin sa ating Panginoon. I want you to raise your voice, start praising the Lord, start praying sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat today, we claim your promises to our lives, Panginoon. That you have promised, Lord, peace, provision. You have promised breakthrough, change, salvation. You have promised, Lord, promotion sa amin, Panginoon. If we will obey your words and your decrees. Today, just like Caleb, Panginoon, kahit matagal na at possible na, kalimutan na, we again pray and recover that promise, Panginoon, sa inyo para sa amin. Give us that mountain, O God. At sabi niyo po sa Bible, and God gave Caleb the mountain that he asked. Lord, today naniniwala kami that greater things are about to come sa buhay po namin. Kahit po sa aming church, naniniwala kami, Lord, na the best is yet to come for those who trust you, willing to wait, willing to trust. And Lord, while waiting, we will serve you. We will keep on growing. We will keep on glorifying your name and honoring you. Naniniwala kami, Lord, na walang maiiwan. Sabay-sabay na lalago, sabay-sabay na tatatag, sabay-sabay na mapagpapala, sabay-sabay na maglilingkod. Nataas po namin sa inyo ang aming mga project, ang aming outreach, ang aming pamilya, ang aming gawain, ang aming mga pangarap, maging ang aming bansa, ang aming denomination. Hawakan niyo po ito at pagpalain, payabungin, pasiglahin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Makakaupo na pa tayo. Let's give God a big clap offering. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy ng bagong serye o series po natin na More Than a Conqueror. Meron pong nagtanong sa akin this week, Pastor, ano ang konsepto ng Diyos sa katagumpayan at success sa buhay? I found out, every time a person come to me, they always want to be prayed for success. Papunta sila, Pastor, pag-pray niyo po kami magkatrabaho. Pastor, pag-pray niyo po kami magka-business. Sana po magtagumpay. Wala pa akong nakitang taong lumapit po sa akin, ganitong prayer. Lord, pag-pray niyo po kami, Pastor, maghihirap po kami. Pag-pray niyo po kami, Pastor, mag-away kami pamilya. Lahat po ng tao gustong magtagumpay. Pero napansin ko po, sa aking 17-year na pagpapastor, ang success pag hindi natin ito naintindihan at hindi na-handle, hindi lang ito pwedeng magpabago sa ating ugali, pwede rin po ito makasira sa ating buhay at maglayo sa ating Diyos. So ang tanong ko sa inyo ngayong umaga na to, tatlong bagay. Are you successful? Are you victorious? Are you a conqueror? Lakasan nga po ulit natin, basahin natin ng sabay-sabay. Are you successful? Are you victorious? Are you a conqueror? Itong tatlo na to, ay lagi ho natin itong nilalagay sa ating isip at lagi natin itong inaasahan na mangyayari sa ating buhay. As I study sa topic po ng More Than a Conqueror, I found out na iba po pala ang definition ni Lord pagdating sa success. Of course, gusto ni Lord maging successful tayo, gusto ni Lord maging victorious po tayo, gusto ni Lord na maging conqueror po tayo, but
Ito po yung definition ni Lord patungkol sa success. According to the world standard and ways of thinking, yung pamamaraan at pag-iisip ng mga tao, ng mundo, when someone win and conquer, it means may natatalo. Ganun ang mindset natin lagi, di ba? Kaya minsan, hindi natin na ipagpapasalamat kay Lord yung success kasi wala namang natalo. Kasi ang pinaisip sa atin ng mundo, dapat may natatalo, may napapahiya. Yun yung konsepto ng world, di ba? It is an exclusive mentality. In other words, ikaw lang dapat ang successful. Para masabing successful ka, ikaw yung umaangat, yung iba bumababa. Yun yung pananaw ng mundo. And it implies domination of others. Actually po, it's wrong. Mali po yun. Because according to the word standard, according to the Bible, hindi po world, success and victory in Jesus is not exclusive. Hindi porket nagtagumpay ka, ikaw lang yung matagumpay. Ang totoo po niyan, in God's economy, there's always room at the top for everyone in God's system of winning. In other words, hindi kailangan may tinatalo ka, hindi kailangan may nabababa, may napapahiya. Sa mata at isip ng Panginoon, lahat po ay pwedeng magtagumpay. Amen? Isn't that a good definition of success according to God's Word? Amen? So mga kapatid, huwag niyong isipin lagi, no, anak, talunin mo mga kaklase mo. Hindi naman competition yung pag-aaral eh. Tama? Di ba? Dapat may tinatalo kayo. Dapat may bumababa, may umaangat eh. That's the definition of the world pagdating sa success. Pero pagdating kay Lord, hindi po ganon ang ibig sabihin ng success. Hindi po siya exclusive. Success and victory in God's way is not defeating and dominating people. Nung nalaman ko ito, na-realize ko, mali pala yung iniisip nating success na pinagpipray natin kay Lord. Hindi ho ito pagdudumina at pagtalo sa mga taong nasa paligid po natin. Instead, as a godly conqueror or winner, we defeat and dominate not people, but circumstances and situation. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi tao ang kalaban mo. Yung sitwasyon at yung tunay na kaaway, si Satan. Tama? So, a godly winner and conqueror defeats and dominates circumstances, situation, and spirit or mindset, not people. For the Bible says that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers, and powers. So, it talks about satanic attack. Pag meron pong nangaaliposta sa buhay mo, meron pong nambabash, meron pong nagkikritiko, may mga basher po, may mga naninira sa iyo, actually po, hindi sila ang kailangan mong talunin. Hindi sila ang kailangan mong ipag-pray, hindi sila kailangan mong kalabanin at banggain eh. Ang kailangan mong banggain, yung spirit behind those people. Amen? Pag nag-aaway yung mag-asawa, nag-aaway yung mag-ina at mag-ama, hindi kayo magkaaway. As a family, hindi natin kaaway yung isa't isa eh. So that's why it's very important as a godly conqueror, a godly winner, to think and to realize we don't dominate and defeat people. Instead, we dominate and defeat circumstances and spirit. Amen? Circumstances and spirit. Nire-rebuke po natin yan. Wala po sa Bible na inutusan ng Panginoon ang mga disipulo, i-rebuke mo yung tao na yan. Instead, He would always say, rebuke that spirit. Change the atmosphere. Change the situation. So yun po yung dapat natin ipag-pray. Amen? And when we do that, we become more than a conqueror or a winner. Pagpapatuloy. God's winner realized that even though another person may seem to be behind a negative circumstances, pakibasa nga po natin ng sunod, sabay-sabay. That person is not the root of the... Okay, sabi mo nga sa katabi mo, hindi pala ikaw ang salot. Tama? Hindi pala ikaw may kasalanan eh. Iniisip natin lagi na, ikaw, kaya tayo nagkaganito eh. No! A godly conqueror, having the mind of Christ, realizes ang kalaban niya, hindi flesh and blood, hindi tao. Pag sinabing principalities and rulers of this world, dominion, it talks about Satan and satanic attack. It's the dominion over circumstances and demonic forces behind the problem. Kasi po si Satan, gagamitin niya yung tukso, problema para pabagsakin tayo eh. Yun daw pong dapat nilalagay at inaapakan natin sa ating mga paa, hindi tao. So if you think God will rescue you,
at pahihiyain niya yung mga taong nang mata sa'yo, hindi po gagawin ni Lord yan. Because God never hurt people. He loves people. Amen? So stop praying that something bad will happen to them and something good will happen to us. Because that's not the concept of being a victorious or more than a conqueror. The Bible says that we should even wish well to our enemies. We should pray for them and love them. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, next po tayo. God's concept of success and victories are not exclusive. Gusto ko to and dominative. Hindi nang dudumina. God's concept of winning is a good news for everyone. In other words, if you are praying to become a conqueror, to become victorious, wala ka dapat naagrabyado o walang naibababa dahil nanalo ka. Yung pagiging panalo mo ay magandang balita sa pangkalahatan. Amen? Ang question mo dito, nagre-rejoice ba yung tao nung ikaw'y nanalo? Nung ikaw yung napili? Kasi kung hindi po, that's the world concept of success. Because true success is a good news for everyone because when we win, sabay-sabay, when we win, everybody win and benefits. Isn't it true, mga kapatid? Na pag nanalo po tayo, pag may nagpatawad, nagparaya, lahat nanalo. Lahat nagtagumpay. And in the end, sabay-sabay tayo, God is honored and glorified. Come on, palakpakan po natin si Lord. God is honored and ang success na hindi nagbibigay parangal sa Diyos ay hindi po totoong success. Ang pagiging mandirigma at mananagumpay na hindi nagluklok sa Panginoon, sa trono na kanyang kaluwalhatian, na hindi totoong tagumpay, kundi tagumpay mo lang. Hindi tagumpay ng iba. If God is not glorified in your success, so be careful in chasing success because maybe you're chasing the wrong kind of success. Totoo ba yun that pwede kang maging successful sa mata ng tao pero unsuccessful sa mata ng Diyos? Pwede po yun, mga kapatid. So that's why, ngayong umaga na to, bago ko po ituro sa inyo yung character na pag-aaralan natin, the power that we have in Jesus makes us winners in this life. And the reward of a godly winner is victory in every area of life. Ano po yung mga area na dapat victorious tayo? Health, prosperity, and relational. Dapat may nagkakasundo Nagkakaayos. Hindi yung nanalo ka, nainggit yung iba, nalayo kayong magkakamag-anak. Hindi po yung true success. True success is when people rejoices and they come to know Jesus because you become successful. Amen? So mga kapatid, tigilan na po natin kakapanood ng telenovela. Kasi mga success doon, pampahiganti, di ba? Luluhod ang mga tala. Yuyo ko sa... Napanood ko yung si Aiko Melendez, si Sunshine Cruz, no? Nagtututukan ng baril, saka si Teresa Cruz III, no? Tapos may nakalagay na caption doon, ipag-pray nyo ang ating, ang Pilipino, ang telenovela, ano na nangyayari? Tutukan ng baril, papalita, no? Ang nakalagay ho doon, hindi yan tutukan ng baril, family bonding at its best. Kakapanood po natin ng Korean novela, ang mindset natin sa success. Darating yung time, maglalaway kayo sa akin. Ano ka, ice cream? Amen. Amen po ba doon? So today, we're going to talk about Gideon. We will learn from his success, and at the same time, we will learn from his failure. The best way to learn in life is not just to learn sa success ng isang tao, kundi matuto din tayo sa failure ng isang tao. Maalala po natin na itong si Gideon ay meron pong binuong 300 o 300 na mandirigma. Actually, yung moving 300 na pinagbidahan ni, sino nga uli yan? Nakalimutan ko na kung sino po. Si Leonidas ba yun? Tama no? Ay nagmula ho dito. Although hindi po eksakto po yung pagkaka-capture sa Bible. Pero bago po yan, basahin muna natin yung Book of Judges, chapter 2, verse 11 to 13, 16 to 19. So let's read this verse. Sabay-sabay po tayo. Then
The Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Baals means worship to Satan. They forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They provoked the Lord to anger because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. Then the Lord raised up judges. Everybody say judges. Who saved them out of the hands of these raiders, mananakop. Sunod po tayo. Yet they would not listen to their judge, but prostituted themselves to other gods. In other words, mas pinili po nila na sambahin yung maling Diyos-Diyosan kaysa po sa tamang Diyos. That's the term, prostituted. Unlike their fathers, they quickly turned from the way in which their fathers had walked, the way of obedience to the Lord's commands. And whenever the Lord raised up a judge for them, He was with the judge and saved them out of the hands of their enemies, as long as the judge lived. Sabay-sabay. For the Lord had compassion on them as they groaned under those who oppressed and afflicted them. So bumabalik naman talaga sila kay Lord din pag nahihirapan. Di ba? Parang tayo, no? Pero tingnan nyo itong susunod na slide. But when the judge died, the people returned to ways even more corrupt than those of their fathers. Following other gods and serving and worshiping them, they refused to give up their evil practices and stubborn ways. So, ang pamagat po ng topic natin ngayong umaga na to, Gideon's lesson on success, victories, and conquest. Because we're talking about more than a conqueror. More than a conqueror. Pero may twist po tayo dito. Yung twist po doon, kailangan maintindihan natin yung konsepto ni Lord about success, hindi po yung konsepto ng mundo. So first, ang unang prinsipyo na natin na malaman is that defeat is a spirit that we need to conquer. Ang pagkatalo at pagkabigo ay isang spirito na kailangan nating talunin o pagtagumpayan. Okay? Kailangan po nating pagtagumpayan. Sabi po dito sa Judges chapter 2, 10 to 12, sumunod na verse doon sa binasa natin. Basahin po natin to. After that, whole generation had been gathered to their ancestors. Yet another generation, pwede po bang palakasan natin? Go. Grew up, who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Then the Israelites and served the, okay, yung term po na did evil in the eyes of the Lord, pag binasa niyo po sa aklat ng Judges, ano bang Tagalog ng Judges? Hukom. Paulit-ulit po yung binabanggit. Now, listen very carefully mga kapatid. Ano ang libro bago ang Judge o Judges? Joshua. And we know that Joshua is a very faithful servant of the Lord. Tama? He is a military general. He is the one responsible para bumagsak yung muog ng Jericho. Ang dami niyang conquest. In fact, the book of Judges is a book of conquest. Successful po siya kung maituturing. Talagang pag binasa mo yung aklat ng Joshua, wala kang makikitang kapintasan ni Joshua. But listen, pagkatapos po ni Joshua, isa po sa kahinaan ni Joshua is this. He failed to prepare the next generation to become godly. Pag binasa mo yung book of Joshua, nasa promised land na sila eh. Pero paano nangyari, pagdating sa Judges, nasa promised land sila, pero binaliktad yung kwento. Sila naman ngayon, yung ginawang alipin ng dating alipin sa book of Joshua. Taas nga pong kamay lahat ng mga magulang dito. Tatay lalo na. Could you please raise your hand? Kahit gaano ka ka-successful sa work mo, sa ministry, o sa harapan ng iba, if you fail to prepare your family, the next generation, to become godly, we are all a failure. We are all a failure. Nothing can compensate the failure in the family from the successes that you receive outside. Kahit gaano ka kamatagumpay sa labas, pagbagsak sira ang mga anak natin at pamilya natin, we fail to prepare them. Yung life pag-conquest mo sa nakaraan, mabubura lahat yon, just like Joshua.
So in a way, we could say that partly may kasalanan si Joshua. Bakit ganito ang nangyari sa Book of Judges? Everybody say momentum. May momentum na eh. Kaso hindi nila tinuloy. Hanga ako dun sa mga magulang na dinadala yung mga anak sa church kahit makulit. Hanga ako dun sa mga magulang na dinadala yung ama at ina ng tahanan. Kahit gaano sila ka-successful sa kanilang career, pag-aaral, if they don't know the Lord, wala tayong assurance na yung next generation nila ay magiging godly. Kung titingnan po natin yung kwento po ng Joshua, ang ganda eh. Everything is set, godliness is set, fear of the Lord is set. Pero tandaan nyo mga kapatid, hindi po natutulog ang kaaway. Amen? At hindi po siya namamahinga. Kung ikaw'y nagpapahinga, si Satan hindi namamahinga. Kaya can you imagine lang po, laki ng eye bags ni Satan. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord. So ang Diyos nagpadala ng judges. Everybody say, judges. Now, bakit po judges? Kasi in the book of Joshua and Judges, wala pang hari. Napansin niyo po, walang king na nangunguna sa kanila eh. And by the way, sa aklat ng Exodus, meron silang treaty na kung tawagin po ay Suzerain Vassal Treaty. Ang Suzerain Vassal Treaty sa Hudyo ay konsepto na wala kayong ibang hari kundi ang Diyos lang. Eh ayaw ng tao sa Diyos. Gusto nila human king. Pinagbigyan sila ngayon pagdating sa 1 Samuel, 2 Kings, 1 Kings. Nasira ngayon yung buhay nila. Kung tinuloy lang po nila yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, hindi sana sila napahamak. So because they have no kings, judges po ang pinairal ng Panginoon. Now, who were the judges? Basahin po natin to. The judges arose as Yahweh saw fit in order to lead an erring, ibig sabihin po, nagkakamali at sumusuway na Israelites and repentant people to a restoration of a right relationship with God and to victory over their enemies. Dalawa po ang responsibilidad ng judges. Hukom. Ilapit po ang tao pabalik sa Diyos, didisiplinahin sila, at talunin po yung mga mananakop at mga kaaway ng Israel. Now, did you know mga kapatid, pag binasa mo sa buong libro ng Judges, there were actually 12 judges, and every judges or hukom represents the 12 tribes of Israel. Samson is a judge. You remember Samson? Othniel is a judge. Ehud is a judge. Deborah is a judge. Barak is a judge. And Gideon was also one of the judge. So bawat isang tribo may representative na pinipili ni Lord, hinahandpick niya talaga para maging hukom, para tulungan po ang Israel. Ngayon, bakit may defeat sa Christian life? Sino ho dito minsan nararanasan mo yung defeat sa Christian life? Pwede ba, Pastor, walang defeat sa Christian life? No? Because sabi ko natin kanina, defeat is a spirit. Maganda ho sana walang pagkatalo sa buhay ni Kristiyano eh. Pero bakit may defeat? As I read this verse or chapter, I learned, kaya may defeat kasi may spiritual decay. Pag hindi tayo nagbantay sa pinasimulang maganda ni Lord sa buhay po natin, uuurin po tayo ng corruption ng mundo. Lalo na pag lumalayo pa tayo kay Lord. And it doesn't matter po. Sin does not respect anyone. Kahit pastor ka pa, kahit obispo ka pa, bishop ka pa, kahit malalim ka pa kay Lord, walang nire-respeto ang decay ng kasalanan. Tingnan niyo po ang nangyari sa Israel. Meron silang spiritual idolatry, pagsamba sa maling Diyos, spiritual adultery, spiritual rebellion, spiritual amnesia, pagkalimot po ng kanilang heritage, kung sino sila, they forgot their identity, that they are precious in the eyes of the Lord, and then they resort to spiritual backsliding. Everybody say backsliding. Ano po, Pastor, ang spiritual backsliding? Hindi ho yan pag-i-slide na pabaliktad. Ang ibig po sabihin ng backsliding po ay pagtalikod sa Diyos at paglayo. Now, to tell you frankly, mga kapatid, backsliding does not happen overnight. It happens gradually. Pwede pong nandito tayo ngayon, pero papalayo ka na kay Lord. I'm just saying.
Pwedeng nagpipreach ako sa harapan ninyo, pero ang layo-layo na ng distansya ko sa Panginoon. I'm decaying inside. Only God knows. You see, ang soil erosion sa ilalim, hindi nakikita sa labas. But it's only a matter of time bago matibag at bago magkaroon ng sinkhole sa labas. Kasi yung ilalim, durog na at hindi na matibay. So how is your walk with the Lord? How is your discipline? How is our spiritual life? We can never fake spirituality. You can never replace intimacy with the Lord by being in the ministry. Being active in the ministry does not guarantee that you are intimate with the Lord. Of course, mahalaga na tayo po'y nagsiserve sa Panginoon. But if you neglect your quiet time, your reading with the Word, hindi tayo nagpapakorek. May sinasabi ng Panginoon. And then we allow pride sa buhay natin na manguna. Ganito po ang nangyari sa Israel eh. Hindi naman sila nag-backslide agad-agad eh. Nagsimula muna ito sa patikim-tikim. Pilitin ko mang gustuhin. Bisyo'y biglang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap, kabilin-bilinan ni Lord. Huwag ka nang iinom ng... Hindi nyo alam yung kanta na yan. Ito po yung isang bagay na tatandaan nyo. If you don't know how to be aware sa sarili mo, if you don't know the signs that you are drifting away from the Lord, if you have no self-evaluation, you will find out that one day you are actually backsliding na sa Diyos. You will experience defeat. Kasi ibang spirito na po ang nasa buhay po natin. Sa ibang Christian author, ang tawag po nila dito is cycle of despair. Yung paikot-ikot po na kalungkutan. Defeat brings despair. Kalungkutan. Ano po yung una? Ito yung nangyari sa Israel sa Book of Judges. Sin, and then they become a slave. And then they would confess or cry out to the Lord and then repent. Si Lord naman mabuti. Sino dito naniniwala? Mas malaki ang love ni Lord kesa sa kalakihan ng kasalanan natin. Of course, di ba? So si Lord magre-rescue. You would think na nagbabago po ang tao. They would repeat again. Mas worse pa. Kung mapapansin nyo po, ito actually, kung magiging honest lang tayo ngayong umaga na to, ito yung cycle po ng buhay natin. If we will just be honest. We will realize, recognize, Lord, ikaw lang talaga kailangan ko, mali talagang ginawa ko. Pero you end up repeating again the same mistake. Kaya may defeat. Sino po dito gusto magtagumpay? Makaranas po ng victory every day. Victory happens when the Lord is with you. There is no way na mananalo ka na initsopwera mo ang Diyos at binaliwala mo siya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Amen ba, mga kapatid? So, ang principle po natin dito sa first point, sin will make you a loser. Parang nag-shortcut ka, sister. Sin will make you a loser in life. Pwede po bang sabihin po natin yan sa sarili natin? Ready, go. Sin will make you a loser in life. Ang kasalanan, ang lagi pong magdadala ng kabiguan sa iyong buhay. Isang dahilan din po dyan because nakakalimutan ng Israel na sila po'y niligtas, tinubos ng Diyos eh. So you see, spiritual amnesia happens when you neglect your spiritual heritage. Ito na. If you forget who you are, where you're from, saan ka nagsimula, you are bound to lose. Spiritual heritage is always connected to spiritual victory. Pag nakalimutan mo, paano ka nagsimula at ang naalala mo lang yung victory mo ngayong araw na to o victory natin, that's pride. That's pride. Kaya mahalaga po na yung mga una pong lingkod ng Diyos na nag-alaga sa atin, binibisita. Dinadalhan ng regalo. Nagpapapray po tayo doon. Alam niyo kung bakit? It connects you to the start na sinimulan ni Lord sa iyo. Mahalaga ang submission, mahalaga po ang pagpapasakop at communication to the people whom God used. Bakit ka nandito ngayon? If you start disconnecting, pride will crawl into your life and you would start to realize,
this is my success, not God's success. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong kalimutan kung sino ka. Kung saan ka galing. At kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yung mga taong ginamit niya, huwag nating kakalimutan. Yung mga ate, kuya, hindi lang pastor, mga simbahan po na in-establish ni Lord, yung mga pagliligtas. That's why it's very important we have a spiritual diary. Hindi lang mga listahan ng utang at babayaran eh. Isulat mo rin doon, hindi lang yung mga huhulugan mo sa Bombay. Sabi nga ng Bombay, alam mo ikaw, hulog ka ng hulog sa akin, di mo alam, hulog na rin ako sa iyo. Na in love eh. Kakahulog eh. Number 2, galing talaga kayo sa ganyan, no? God is calling us to a life of victory. Amen? Hindi po kalooban ni Lord na tayo po'y nabibigo o nabibigo ng pangmatagalan. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay na pagtatagumpay. Amen ba? When the angel of the Lord appeared to Gideon, si Lord pala, no? Marunong mag-high five. Hindi nyo na-gets. Okay. Kasi appeared. So when the angel of the Lord appeared to Gideon, of all the people, ang pinili pa niya si Gideon, alam niyo po, hindi niya, siguro alam niya, no? Kasi siya si Lord eh. He said, the Lord is with you, mighty. Now, sa Bible, lalo na sa Old Testament, when the term angel of the Lord is being used, it refers to Jesus. Si Jesus po ito. Jesus did not came up or exist in the New Testament ever since the beginning of the world. He is there already. He has no beginning, he has no end. He is the Alpha and the Omega. So sa Old Testament, nandun na si Jesus eh. Sabi niya, the Lord is with you, mighty warrior. Alam niyo po, during that time, nung tinawag po niya si Gideon, nasa ilalim siya ng lupa, naghukay siya. Kasi po, ang ginagawa ng mga tao noon, dahil may paparating na Amalekites, mga raiders, mga manlulupig, ang ginagawa nila, naggigiik sila sa ilalim ng lupa para pag nakita nila paparating na yung kalaban, tatakpan nila ng dayami iyon. Naabutan po ng angel of the Lord ni Jesus, si Gideon, sa isang lugar na hindi po kamanghamang at kahanga-hanga. Kapatid, kahit hindi ka naniniwala, kahit yung sitwasyon mo, walang bakas na ikay mandirigma, I want you to know, naniniwala si Lord na ikaw ay more than a conqueror. You are more than a conqueror. Amen? And you know what? When God said this to Gideon, may tanong po ako sa inyo, nangyari po ba ito kay Gideon? Hindi. Nangyari sa kanya? Hindi. Naging mighty warrior pa talaga siya? Natagal lang kasi nagpakipot pa si Gideon, marami pa mga sign na hiningi kay Lord. Pero nangyari? Hindi. Nangyari. Amen? So when God says that you are more than a conqueror, it's a done deal. It's not a suggestion, it's a declaration of who you are. Kung nagda-doubt ka, sabi ni Lord, sige, matatagalan. Kaya lang sabi ni Lord, yan talaga ikaw eh. Amen? Never forget who you are. So knowing and accepting who you are, according to God's word, is the first step to victory and conquest. Pag naintindihan mo na ikaw ito, alam niyo mga ginagawa po natin mga tao, ayon na rin sa karanasan ko, no? Hinahayaan natin na yung sitwasyon natin ang nagde-define kung sino tayo. No? Wala na akong pera, so talo na ako eh. Purdoy na ako, kawawa na ako eh. Don't allow the circumstances to define who you are. Because that's not who you are. God says you are mighty warrior. You are more than a conqueror. Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Sino ba yung nagsabi dito, no? Napansin ko pag nauubusan na, ano ba sabi doon? Pag nauubusan na ng bigas, sumusunod yung gas. Ewan ko ba kung bakit ganun, no? Pag pawala na yung bigas, wala na rin yung gas, no? Para siyang sumpa, no? Parang sumpa eh. Tama ba? Amen? Pero just because nangyayari yon, it doesn't mean that you are no longer more than a conqueror. Amen. Sabi nga sa Romans 8:37, in all these things we are more than through Him who? So hindi ikaw, si Lord, ang nagbibigay sa iyo ng pagiging more than a conqueror.
dinefine po natin ito that when we say conqueror sa Greek word, it means hupernikao. Diyan po natin kinuha yung salitang surpassing victory, which means hindi ka lang basta conqueror, you are hyper-conqueror. Amen. Grabe no. You are hyper-conqueror. Yung pinanood po namin ni Pastora yung Moving Flash eh. Hyper na hyper si Flash, si Barry Allen eh. Napaka-hyper. Mas hyper pa po kay Tobey Maguire. Hindi. Yung isang sino yung bago? Okay, bahala na kayo. By the way, the word hupernikao means Nike sa panahon natin ngayon. Because Nike means conquest, winning. Ang kumpanyang ito ay may kinalaman po, next slide tayo, ay may kinalaman po sa pagtatagumpay. We are super conquerors. At madagdag ko lang po at maulit, sabi nga po ni John Piper, a conqueror defeats his enemy, but one who is more than a conqueror subjugates his enemy. A conqueror nullifies or invalidates the purpose of his enemy, but one who is more than a conqueror make the enemy serve his purpose. Yun yung nangyari last message, di ba? Yung triumphal procession, yung mga nahuli, nagiging slaves. A conqueror strike down his foe, but one who is more than a conqueror make his foe his slave. In other words, mga kapatid, hindi ka lang basta mananalo, kundi ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Meron verse po dyan na nakalaan eh. Basahin po natin yung Jeremiah 30:16-17. Sabay-sabay. Go. Everyone. Your plunderers, your looters will become, as for you, I'll come with healing, curing the incurable. Sabi ni Lord, no? Hindi ka lang basta mananalo, you will be my witness. Yung mga naninira, yung mga nanggugulo sa'yo, masyesyaran mo ng gospel and they will become a slave of Jesus Christ. If that happens, then you become more than a conqueror. Isa po sa favorite kong verse, pagdating po sa usaping victory or conquest, yung sinabi po dito sa Joshua. Pakibasa natin na malakas. Go. One of you shall chase for the Lord your God is who fights for you as He. Grabe, sabi no, ang isa, hahabulin niyong ilan? 1,000. Tanungin mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ilan na naghahabol sa iyo ngayon? Ilan naghahabol sa iyo? Pero ang pangako ng Panginoon, hahabulin mo at huhulihin mo ilan? 1,000. Amen ba? So kung ang sweldo mo ngayon ay 100 pa lang, hahabulin mo 1,000. Hallelujah. Sabi po ni Henry Ford, whether you think you can or you think you can't, you're right. Pag inisip mong hindi mo kaya o di kaya mo, tama ka ayon sa iniisip mo. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ko. Sa tulong ni Lord. As a man think in his heart, so is he. Mag-iingat po tayo sa iniisip mo lagi. Yung pinagbubulay-bulayan natin lagi. No, pangit ako. Oh, yun, nagkatotoo talaga. Wala nang mangyayari sa akin. Oh, yun, magkakatotoo talaga. Tama? Alam niyo, ang kaibahan po sa salitang possible sa impossible is the word I am o I'm. Ikaw. So kung maniniwala ka na walang imposible kay Lord, nasa iyo yan. Pero kung naniniwala ka rin na lahat ay imposible, walang mangyayari, nasa iyo din yan. Amen? So God is calling us to a life of victory. Number 3, we have 2 options in this life, to make excuses or make progress. Dalawa po ang ating choice sa buhay na ito. Magdahilan na hindi natin kaya or mag-move forward at ma-realize na kaya po natin. Dalawa lang naman ang option sa buhay. Sabi po sa Judges chapter 6 verse 15, pwede po bang basahin to lahat ng mga kalalakihan? Ready, go. But Lord, Manasseh, and I am, okay, ang Manasseh po is one of the 12 tribes of Israel. Okay? Manasseh, ito yung mga tribo na may mga manas. Hindi joke lang po. No? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my. Now, tingnan niyo po yung pagdadahilan po, ang baba ng pagtingin talaga ni Gideon sa kanyang sarili na pati po yung tribo nila,
mababa. Now, tingnan nyo po, may asterisk po dito ha. Mark out po natin yan ha. Bakit? Because ito po, sinabi niya dito, isa pang pindot ate, is an issue of fortress, fortune, and fame. Sabi po ni Gideon, wala akong kapangyarihan, wala akong kayamanan, wala rin akong kasikatan. In other words, hindi ako judge material. Wala akong bakas na ako dapat ang pipiliin nyo po. Kasi wala akong power, fame, or popularity. Okay? Tandaan nyo po ito ha. Ito yung excuse niya sa kanyang sarili. Wala. Sabi mo nga sa katabi mo, wala. Sinabi po niya yan ha. Okay. Sabi po ni Dennis Waitley, basahin po muna na to. Meron daw pong two primary choices in life, to accept condition as they exist or accept the responsibility for changing them. Huwag tayong magmumukmok. Huwag tayong mag-dwell sa ating nakaraan, sa ating kabiguan, pwede natin itong mabago. Of course, God will help us, pero God give us a part sa pagbabago sa buhay po natin. Okay? Isa pa po, si George Washington Carver, 99% of the failures come from people na may habit na laging nag-excuse. Grabe, no? So 1% lang pala matitira, no? 99% na mga kabiguan natin ay nangyayari sa mga taong laging mahilig magdahilan. Mga kapatid, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo ang pagdadahilan. Ready, go. Tigilan mo ang, it will become a habit. It will become a habit. Not giving up is a habit. Giving up too early is also a habit. Ang pagdadahilan or making excuses is also a habit. Pero po, making progress is also a habit. Si Benjamin Franklin, nilagay ko lang po dyan para sa mga estudyante, he that is good for making excuses, hindi po talaga siya magaling sa lahat. Pag mahilig tayo magdahilan, sino ho dito may anak laging magaling mga tuwiran at magdahilan? Mga abogado po no, in the making. No? Yung po bang hindi pa nga nag-aaral, abogado na eh. Nangangatwiran na eh, di ba? Nagdadahilan. Mga kapatid, pag naging habit po natin yung pagdadahilan, yung progress po natin, paurong, hindi pasulong. Amen? Amen ba? Okay. Because God wants you to conquer, God will confront and correct your excuses. Gusto ni Lord magtagumpay ka. So para magtagumpay ka, haharapin niya at itatama niya ang ating mga dahilan. Hindi ko po kaya, Pastor eh. Hindi ko po kaya, Lord eh. Alam niyo po, no? Pwede naman na, nung sinabi ni Gideon ito, sabi ni Lord, ayoko nang maarte ha. Ayoko nang mababang ang self-image ha. Kung ayaw mo, di wag. Punta ko sa kabila. Hindi. Mga kapatid, I want you to know, God will never give up on you. Pag ikaw pinili ni Lord, ikaw yun eh. Kaya lang natatagal. Amen? So kailangan po, tigilan po natin yung pagdadahilan. Pwedeng i-bless ni Lord yung strength mo, kahit nga po yung weakness mo eh. Pero hindi niya pwedeng gamitin yung pagdadahilan mo. Amen ba? Wala pa akong nakita sa Bible na ginamit yung kanyang excuses eh. Bagkus ang ginawa ni Lord, pinalakas yung kahinaan, in-empower palalo yung kanyang kalakasan, pero hindi niya pwedeng gamitin yung mga pagdadahilan natin. So, may question pa ako sa inyo. What is your excuse for not doing the thing that God wants you to do? What is your excuse? Yung iba ho sa atin dito, tinatawag ni Lord mag-serve. Tinatawag ni Lord sa discipleship. Tinatawag ni Lord sa leadership. When you make a lot of excuses, did you know mga kapatid, excuses is worse than lie. Ang pagdadahilan ay masagwa pa at masama pa sa pagsisinungaling. Kasi kailangan mo ng maraming kasinungalingan para i-enforce ang iyong pagdadahilan. It becomes a habit. Amen? So, siyempre po, pag tayo po'y laging nagdadahilan, yung potential po natin umuurong. Amen? But I want you to know, God never gives up on us. Because God loves us, God sees our potential, gusto ni Lord na ma-empower po tayo at maging victorious po tayo. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Amen ba? Pang-apat, pakibasa po lahat ng kababaihan. Ready, go. God
susubukin, sisiyasatin tayo ng ating Panginoon sa mga simpleng bagay. So dito na po nabuo yung mga kawal ni Gideon. Okay? Basahin po natin, Judges 7:4-8. Pakibasa po lahat po ng mga kababaihan uli. But the Lord, ready go. But the Lord, and I will thin them out or trim them down. So Gideon took their separate those who with their tongues as a dog laps from those who kneel down to. So sabi ni Lord, subukin mo sila ha, painumin mo ng tubig. Yung umiinom parang aso, tanggalin mo. Yung umiinom na parang pusa, sali mo. Hindi, wala pong sinabi. Okay, next slide pa tayo. Lahat ng young professional, go! Drunk from, lapping like dogs, all the rest got down on their knees to the Lord. With the 300 men that lap, I will save you and give into their hands. Let all the others go home. So Gideon sent the rest of the Israelites, but kept the 300 who took the provision and trumpets of the others. Yung pong uminom po na payuko, hindi po sila guarded. Sabi ni Lord, anytime papanahain ng mga yan, mamamatay yan. Hindi prepared, no. Pero may trinindam pa ho siya dyan. Sabi niya, yun naman pong nagsalok ng tubig, ininom sa kamay, yun yung iwanan mo. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. Ito ho yung subtraction. Again, sabi ko sa inyo, hindi po ako mahilig sa math. Pag nakikita ko po yung math na mga numbers, kinikilabutan po ako. Okay. Pero para ho sa inyo, sinearch ko po ito. No? Ang kabuuan pong kawal talaga, 32,000. Sabi ni Lord, sabihin mo lahat ng mga takot sa kanilang asawa. Hindi po sinabi. Lahat ng mga takot, lahat ng takot, pauwiin mo. Yung 32,000, nabawasan po ng 22,000. Sabi niya, lahat ng mga hindi tama yung pag-inom, tanggalin mo rin po. Now, sa subtraction po, ito daw po yung minuend. Ibig sabihin, ito ho yung menu. Hindi. Minuend. Menu, no? Okay? Ito daw po yung subtrahend. Ito ho yung nagmaminus doon sa minuend. Tama? Pero kapatid, yung natitira, natawa ako. Bakit? Ang tawag po pala doon, the difference. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang difference maker. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ito hong nangyari kay Gideon. By the way, ang kalaban po nila Gideon, 140,000. Kaya nung sinabi po ni Lord kay Gideon, madami pa kayo, sabi niya, si Lord talaga nagjo-joke. 32,000 kami kalaban namin, 140. Ibig sabihin, ang ratio po noon, hindi ko alam, again, yung ratio. Ano ba yung ratio? Pero dito po, mas umiksi. Siguro po, 1:500 o 400. Ibig sabihin, ang isa, ang papatayin po niya, mga nasa 400 to 300. Tama ba? Mga kapatid, sino ho dito, iniwan ka ng mga inaasahan mo? Binasted ka. May kapartner ka, niloko ka. Pastor, wag mo nang alalahanin, nasasaktan ako. Inawitan ka pero iniwanan ka. But I want you to know, there is victory in subtraction. There is victory in subtraction. Kasi ang sabi ng Panginoon, nothing can keep. Hindi. The Lord said to Gideon, with the 300 men that lap, I will save you and give you the Midianites in your hands. Sabi ni Lord, wala yan sa dami nyo. Nasa akin yan. Pag sumasama ka sa akin, magtatagumpay ka. Amen? Pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mapatutumba. Amen? 1 Samuel 14:7, si Jonathan ang nagsabi nito, nothing can keep the Lord from saving, whether by many or by few. Naalala niyo po, ang kasama ni Jonathan dito, nung tinalo niya yung Philistine, ilan? Sino po yung isa na yon? The armor bearer. Very good, very good. The armor bearer. So ano pong lesson natin dito? God can do great things with a committed few. Pag committed po kahit konti, victory by subtraction, na test ni Lord, mananalo po tayo. Amen? Sino ho dito nagkiklaim ka ng mga tamang tao? Hindi kailangan marami. Tamang tao lang, pwede ka na magtagumpay.
So God will choose channel and connect you to the right kind of people or team so you will experience victory in life. Sa leaders, mamili na kayo ng right team para mag-grow ang cell, mag-grow po yung mga ministry po ninyo at ministry natin. Number 5, our greatest weapons are faith and obedience. Ang pinakamatindi po nating weapon ay ang ating pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Ano po yung ginamit nila? Kakaiba, trompeta. Bibingihin po nila yung kalaban nila. Okay, tingnan nyo naman yung humor ni Lord. No? Clay jars, babasagin niya. No? Babatuhin sila. No? Torch, bubulagin, susunugin. No? Pero may symbolism po ito eh. The trumpets is for the spiritual boldness, tapang. The clay jars is for the spiritual brokenness, pagpapasakop kay Lord. Mga kapatid, before God can give you breakthrough, He must first break you. Bago ka i-bless ni Lord, i-break niya muna yung yabang, pagmamataas, dependence natin. Hanggang ma-realize mo, si Lord na lang natitira sa buhay mo. Amen? That's the representative for clay jars. And then the torch is for the spiritual brightness that you carry the light of Jesus. That's who you are. Now, I want you to look at this, mga kapatid. No? Kahit gaano ka kagaling ka diskarte pag wala kang tapang na meron ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Kahit gaano ka kagaling, pag sira ang buhay po natin, masisira po ang success na bigay ng Diyos sa atin. Kahit gaano po kadaming pinag-aralan natin, if you forget who you are, hindi rin tayo magtatagumpay. That's why these 3 unusual warfare materials ang ginamit ni Lord para labanan po sila. Basahin natin yung verse. The 3 companies blew their trumpets and smashed the jar. So, nasa ilalim po yung Midianites, nasa taas po sila ng bundok, paikot. Nakapaikot po yung 300, sinegregate o dinistribute na po ni Gideon, sabay-sabay nilang babasagin yung banga na nasa loob po yung ilaw. Alam niyo po ang itsura po noon, parang glory at kaluwalhatian ng Panginoon. Parang ang ibig sabihin ni Lord, Gideon, I want you to know that I will strike fear to the enemies and they will see me, not you. Hindi ikaw. Matatakot sila dahil sinasamahan kita. Wala silang kaalam-alam, yung 300 na medyo takot pa rin ng konti. Nung gabi pa lang iyon, na naginip ang mga kalaban, na may malaking bato daw na parang tinapay na gumulong at namatay sila. At yun daw po yung bato o tinapay ni Gideon. Takot ka ngayon, pero gusto kong tandaan mo, ang kaaway mo, mas takot kesa sa'yo. Kaya ano pang inaantay mo? Go na. Push na. Amen? Pursue that dream and goal. Amen? Palakpakan natin si Lord. Let's go na. Tara na. Diba? Naku po, ano pang nangyari sa atin kung nagpatumpik-tumpik pa tayo sa lupa? Baka wala na natirang lupa sa atin, paso na lang, no? So may takot po, pero ang takot, isusuko natin sa ating Diyos. Amen ba? All those gathered here will know, sabi ni David, it is not by sword or spear that the Lord saved, for the battle of the Lord belongs to Him. Sabihin nyo nga po yan, the battle is the Lord's. Ang labanan mo at labanan ko, hindi sa'yo. Laban ni Lord yan. Amen ba? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi mo laban yan. Laban ni Lord yan. Amen? Nanalo ba yung Gilas? Nanalo? Natalo, no? Okay. Babawi po tayo sa susunod, no? Kailangan po ipasok na si sino may ipapasok? Si Kai Soto. Ayun. Okay. For the battle is of the Lord, and He will give all of you into our hands. Ano po ang sikreto ng pagtatagumpay? Taas nga po kamay lahat ng mga high school po dito. High school. High school cutie. Yun, high school. Hallelujah. Di ba? Lahat nga po ng mga college crushes. Mga college crush. Mga college. Taas kamay. Hindi ka na college. College teacher ka. College teacher. Mga college. Taas nga po kamay dito yung mga negosyante. Okay? The secret to success, yung mga mag-aaral po dito ng masteral, no? Ang sikreto ng success, start where you are. Use what you have. Do what you can. Hindi yung, wala kasi akong ganito eh. Kung meron lang ako, siguro. Anong mga gawin mo pag meron ka na? Siguro magpapapicture ako. Ganon. Instagram mo, di ba? Hindi po. You hustle in private. Sabi mo nga sa katabi mo,
gulatin mo sila. Sige, sabihin mo sa kanya, gulatin mo sila. Maligo ka. Hindi. Gulatin mo sila. Sino dito manggugulat? Amen? Nauso ho yun eh. Ano bang nangyari ho dyan sa gulat-gulat na yan? Hindi po. Gugulatin mo sarili mo na kaya mo yan. Amen? Sino po dito naniniwala kaya mo? Kaya mo. Sa tulong ni Lord. Amen? Okay. Panghuli. Dito po tayo magtatapos. Dapat wala na to eh. Pero hindi ako magiging mabuting pastor pag hindi ko to sinabi sa inyo. Warning. Even after victory, failure is possible. Okay na sana eh. Kaya lang, wala, natalo pa rin eh. Gideon made a gold into an ephod. Everybody say ephod. Mag-ingat kayo, baka tipo ang gamitin yung salita. Which he placed in Ophrah, his town. All Israel prostituted. Naulit na naman. Di ba ito yung ginagawa noon ng mga Israelites nung ginagawang judge si Gideon? Ito nangyari sa kanya. All Israel prostituted themselves by worshiping it. Anong sinamba nila? Yung ephod. And it became a snare. Everybody say, trap. To Gideon and his family. Now, nung nagtagumpay si Gideon, ito po yung lagi natin babantayan. Every victory, there's a defeat waiting for you. Sa mga sumasakay ng eroplano, ano nakakatakot? Yung take off o yung landing? Ako kasi yung airfare eh. Natatakot ako dun sa babayaran ko. Hindi, totoo, nakakatakot yung paakyat. Parang hinahalukay yung tiyan mo, di ba? Tapos may mga turbulence, di ba? May mga, ano bang tawag doon? Air pocket na nangyayari. Di, totoo po na, nervous po, nagpipray po talaga ako. Sabi nga ng mga pastor, ba't nakapikit ka? Nagpipray ako. Maiksi lang yun, 1 hour lang, pero delikado. Pati yung pagbaba, delikado din, nakakatakot din. No? Pero kaya naman, kaya naman. Kaya sanayin nyo lang po sa perya, at least pag sumakay na po kayo, okay na, kaya na, di ba? Okay. Hindi, ginamit kong joke ito. Tingnan nyo, no? Ano mo mas madali? Paakyat, pababa? Paakyat, pababa. Madali paakyat. Yung pababa. Mahirap pababa. Mag-iingat ka pagkatapos ng victory at answered prayer. Kasi ang kasunod niyan, temptation of failure. Amen? Yung marami kang natanggap na blessing, pera, di ba? Naku, mag-iingat ka dyan. Mag-iingat ka rin kung wala kang palaging pera. Delikado din po yan. Okay. So si Gideon, kinausap po siya, di ba? Walang hari nung time na yun. Kinausap po siya ng mga Israelites, ikaw na lang ang hari namin. Si Gideon naman sabi niya, hindi, si Lord po ang magiging hari sa inyo. Sino po dito naniniwala ang galing ni Gideon? Kaya lang po, kunwari lang, si Lord ng hari sa inyo. Pero akin na yung mga earrings nyo, gagawin kong ipod. Ipod. Ano ba yung ipod? Ang ipod po, ito po yung itsura ng ipod. Ang ipod po ay best na sinusuot lang ng saserdote. Hindi pwedeng suotin kahit sino. Okay? Ang ipod ay parang apron po na ibinibigay, at ito po yung sagrado sa isang high priest. Sa Israel po, hindi maraming high priest. May judge, may king, pero iilan lang yun po yung high priest na inaalaw ni Lord. Ito po yung description ng ipod. Ang ipod po ay holy garments for priest only. Nakalagay po sa ipod sa loob yung Urim and Thummim. Ano ba yung Urim and Thummim? 2 bato po na iniitsa nila to determine the will of the Lord. Naalala niyo po, sabi ni David, shall I pursue the Philistine? Initsa po nila yung Urim and Thummim, and then pursue and you will overtake. So it determines the will of the Lord. And then, ito pong Urim and Thummim at ipod, nakalagay po ito sa Ark of the Covenant in Shiloh. Everybody say Shiloh. Ang Shiloh po, sa Jerusalem, ito yung center for worship. Doon ho sila dapat sumasamba. Hindi ho doon sa lugar ni Gideon. And then, ang layo po ng Shiloh ay 31 kilometer north travel
from Jerusalem. Depende po kung mag-Uber ka o mag-drive ka. Okay. Ito yung downfall po ni Gideon. It is as if ito yung sinasabi ni Gideon. Pakibasa natin. We don't need to go to Shiloh. We can just worship God on our own way. Ba't pa tayo pupunta doon? Matagumpay na tayo eh. So yung ipod, gumawa tayo ng ganon para meron din tayo dito sa loob. Supposedly, ang ipod, sinusuot ng isang high priest at dapat nakalagak sa Ark of the Covenant at sa Shiloh. Pero sabi ni Gideon, gawin natin ang paraan natin ng pagsamba. Huwag na tayong sumunod sa instruction ng high priest. We don't need to go to church on Sunday. Mas magaling pa nga tayo dyan sa nagsasalita na yan eh. May ibang nagsasabi. And I know better. Sabi niya, I can worship God in our homes and even our gadget. Sabi ni Gideon, let's do it our way. We don't need the instruction and the guidance of God. Alam niyo kung ano pong problema ni Gideon dito? Pride. Pride. Sabi niya, ba't pa tayo pupuntang Shiloh? Dito na lang, pwede na eh. Si Lord kasi napakaraming instruction, no? Gawin na lang kasi natin yung pwede. Doon tayo nagkakaproblema. It's the spirit of defeat na bumabalik uli sa Book of Judges. Hello? I won't be your king, just give me your gold. Yun yung sabi ni Gideon. Mukha pong marangal eh. Do you know kung anong pong pinangalan ni Gideon sa anak niya? Abimelech. Alam niyo yung sabihin ng Abimelech? My father is my king. So ano ba talaga? Gusto mo ba maging hari? O kunwari lang ayaw mo, kailangan ka lang pilitin. So apparently, even though he tried to avoid the temptation, he fell into the snare or the trap of luxury, of wealth, of giving in to the worship of people. Ito yung delikado eh. Kasi po pag gusto natin laging i-please yung tao, ang tawag ho dyan, pagsamba sa tao. And there will be time na yung gusto ni Lord, hindi gusto ng tao. But that's okay. Bakit? Kasi po, mas Diyos ang ating Panginoon. Siya yung Diyos eh. Siya ang dapat nasusunod, hindi tayo. Amen? Actually po, pwede na kayong mag-worship sa bahay-bahay eh. Why do we gather here? Why wait? Why sit there and listen to a pastor? Because it is what you do right now that will bless each and every one of us. It is obedience and submission to the Lord. Amen? Bakit kailangan ko maghanda at pumunta dito? And I respect this pulpit. Alam niyo ba, hindi ko to pinapahiram kahit kanino. By the grace of God, pinipili ko kung sinong tatayo. Hindi dahil malinis po kami, perfect kami. Because this place is an ipod, sacred. Sacred ito eh. Ang magsasalita dito, yung spirit of transference, nakadepende po kung anong spirito meron siya. We always submit to the Lord. Yung mga nag-i-speak po, sila Darwin, sila William, I talk to them. Kahit si Bert. And sometimes, we talk a lot about the issue of submission. The moment you step here, may influence ka na. The moment you lead a cell group, may influence ka na. But the question is this, is it a godly influence or a worldly influence? May matatransfer na spirito. Gideon dwelt on becoming popular, famous, and victorious. Ito po yung asterisk na sinasabi ko sa inyo. His excuses before became his very weakness later. Diba? Remember, sabi niya, least ang aming lahi, maliit lang ako na tao, hindi ako kilala. Pero ano na nangyari ngayon nung blessed na siya ni Lord? From farmer to famous. From nobody to somebody. Nung blessed na si Lord, na-reveal na yung heart niya. And it became his downfall. Gideon missed the opportunity to leave a godly legacy to the next generation. He started good, but finished bad. He ended up doing the same thing he fought against.
Ayaw ko ng injustice. Ayaw ko ng adultery. Ayaw ko ng idolatry. Pero anong ginagawa mo ngayon, Gideon? You're doing it to the next level. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Because success na worldly ay hindi po maganda ang dulot sa ating mga buhay. The more success a person has in life, the greater the danger of fornication can become. Sino dito walang pera? Taas kamay. Alam niyo, minsan masarap walang pera. Natatambay ka sa bahay. Hindi ka nayayaya. Hindi ka napapabili. Tama? Hindi ka napapapindot sa Shopee. Hindi ko naman sinasabing pangmatagalan, ha? God did not call us to become successful. Rather, God is calling us to be faithful. Kapatid, kahit gaano ka ka-successful sa labas, pag nami-miss mo ang katapatan mo kay Lord, you're not following His voice. You're not hearing His command. Sa mata ni Lord, you're not successful. You are unfaithful. I'm not saying huwag niyong i-pursue yung blessing, yung promotion, pero kapatid, tanungin din po natin yung sarili natin, nalalayo ba ako sa Lord, sa kalooban niya? Amen? Pagdating ng panahon na tayo harap na sa Diyos, hindi niya sasabihin, ilan ang award mo? Ilan ang tinalo mo? Ilan ang achievement mo? Ang sasabihin ni Lord sa iyo, welcome, good and faithful servant. Are we faithful? Are we faithful? Sa simpleng bagay po, sa pagdalo ng linggo, kinakatamaran, napapagod ba tayo lagi? Sa pagbabasa ng Biblia, sa pagkakaloob, sa pagdalo ng cell, sa pagsasanay. Meron pong isang libro, si Steve Farrar. Ang pangamagat po ay Finishing Strong. Alam niyo po, pinakamagandang goal sa buhay, you finish strong. Yun bang, kahit hindi ganun kaganda yung buhay mo sa dulo, hindi ka nalayo kay Lord, nagpapatuloy ka pa rin sa Kanya. Yung pag kinuha tayo ng Diyos, sasabihin ng Panginoon, at masasabi din po natin yung 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Mga kapatid, sa dulo po, ang pinaka-importante, you finish strong para kay Lord. Let's all stand po para kay Lord. Tayo po tayo. Sa ating pong pagtayo, how do we avoid this danger? Paano natin maiwasan ang pagkakamali na to? Paano natin maiwasan yung failure po ni Gideon? Yung paalala ni Lord sa Deuteronomy 8 verse 10-11. Basahin po natin tong verse na to. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His law, and His decrees that I am giving you this day. Huwag mong kakalimutan si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, please don't forget God. On the day na dinala ka na ni Lord sa land of promise, all the more you will remember the faithfulness and the love of God sa buhay mo. Aawitin po natin ngayong umaga na to ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Habang nakayuko po tayo, let's lift our hands to the Lord. Kumusta ka kapatid? Anong success ang hinahabol mo ngayong umaga na to? God wants you to become successful with a purpose. May layunin. Sabihin mo nga kay Lord, Lord, kung successful ako pero wala ka, wag na lang, Panginoon. Kung malalayo ako sa iyo, wag na lang. Kapatid, ang totoong success, that you become faithful in the Lord. Let me pray for you. Panginoon, ngayong umaga na to, we are already successful and victorious kahit wala pa ang mga bagay na ito. Because we have Jesus in our hearts. So today, Lord, huwag niyong hayaan, nagdayain kami ng kaaway. At sabihan kami na magiging successful kami if we have this and that. Ang totoo niyan, Lord, we are more than conquerors in Christ Jesus. Sa kasaganaan man at kahirapan, magpapatuloy kami sa pagsunod sa iyo. Panginoon, tulungan niyo kami maging matapat na lingkod ninyo. Na sa dulo po ng aming buhay, masabi namin yung sinabi ng Apostle Paul, I have fight the good fight of faith.
I have finished the race and I have kept the faith. Panginoon, bantayan niyo po kami, ang aming puso sa mga pagpapala. Baka ilayo kami nito sa iyo. Help us, Lord, na ang success namin hindi maging curse sa susunod na generation, kundi maging legacy, blessings that we will enjoy sa mga ama at ina ng tahanan na narito. Lord, bless their success. Sa mga nagtatrabaho, for those who have received blessings, O God, and promotion, protect their heart, that their heart will always be for you, Lord, that their success will be in accordance to your purpose and plan to win souls and make disciples. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.